Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng pulisya ang itinuturong mastermind sa pamamaril sa mag-asawang online seller sa Pampanga noong ika-4 ng Oktubre. Kasama sa mga nadakipang 6 na iba pang kinontrata umano niyang miyembro ng Gun for Hire. Lumalabas sa investigasyon ng PNP, pinagplanuhan ang pagpapatumba sa mga biktima para makatakas sa milyong-milyong pisong utang. Nakatutok si June Veneracion. Sige. May baril, oh. Daba. Sige. Bilisan mo! Huwag kang titigin! Sunod-sunod na dadakip ng mga pulis ang mga sospek sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa bayan ng Mexico, Pampanga. Bilisan mo! Dala yung kamay mo! Bitaw mo! Kamay mo! Ayan, oh. Ang daming baril. 7 ang naaresto kasama ang mastermind sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Nueva Ecija. Nangyari ito halos 1 linggo makaraang malapitang pagbabarilin ng 2 magkaangkas sa motorsiklo ang mag-asawang Arvin at Lerma Lulu. Kasama nila noon sa sasakyan ang kanilang 6 na taong gulang na anak at isa pang kamag-anak na kapwa nakaligtas. Lumalabas sa investigasyon na ang naarestong mastermind ay meron daw 13 million pesos na utang sa mag-asawa mula sa nakuha niyang mga beauty products sa kanila. Yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang niya. Ito pong mastermind is inaanak din po nila yung anak ng mag-asawang Lulu na nabiktima. So ibig sabihin magkumari sila, magkakaibigan sila. Agosto ng taong ito na magsimula daw maghanap ng gun for hire ang mastermind. Sa halagang 900,000 pesos, nakakontrata siya ng grupong magsasagawa ng pagpatay. Base sa investigasyon ng Police Regional Office 3, organisadong grupo raw ng mga gun for hire ang kinontrata para patayin ang mag-asawang online seller. Nasa 12 kaso ng pagpatay na raw ang kanilang kinasangkutan sa iba't ibang lugar dito sa Central Luzon. At ang una nga pong instruction niya dito po sa mga gun for hire na ito is pasukin na po yung bahay ng mag-asawang Lulu, kuhanin po yung cheque na talbog na inisyu niya na worth 13 million and then pati po yung 2 cellphone kailangan daw po makuha. But unfortunately, based po dun sa revelation po ng gunman, hindi po obra mahirap. Na-recover ng mga pulis ang iba't ibang baril, granada, mga damit at helmet na suot ng mga sospek ng isagawa ang pagpatay. Nakuha pati ang motorsiklong kanilang sinakyan. Tumanggi ang mga sospek na magbigay ng pahayag sa media. Sir, parang patas lang po. Baka meron gusto magsalita sa inyo. No comment po ba? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Muling bubuksan ng Philippine National Police ang mga tinaguriang cold case o kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dyan ang pagpatay sa alkalde ng Tanawan City, Batangas, kung saan isang pulis ang itinuro. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ang revelasyon ni dating Police Officer Royina Garma sa Quadcom hearing na may mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018. Muli raw iimbestigahan ng Philippine National Police ang mga pagpatay sa iba pang lokal na opisyal sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Ang mga tinaguriang cold cases na ito bubusisiin daw maigi ng PNP. Titingnan nga natin na kung sino yung mga na-involved na mga, particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration po. Definitely, this will be included doon sa i-review po ng mga cases, not only dito sa case po ni Mayor Halili. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 14 na lokal na opisyal na iniugnay sa droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang napatay mula 2016 hanggang 2021. Bukod kay Halili, kabilang dyan si Mayor Rolando Espinosa ng Albuera Leyte noong 2016 habang sinisilbihan ng search warrant sa kanyang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail.
Patay din si Mayor Reynaldo Parohinog sa isang police raid, pati na ang kanyang misis at 2 kapatid noong 2017 sa Ozami City. Sa detention facility naman napatay ang kanyang kapatid na si dating councilor at board member na si Ricardo Parohinog. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang police official na tinuro ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Siya si Police Captain Kenneth Albotra na nakatalaga sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News na nagsabing hindi totoo ang aligasyon ni Garma. To be fair to him, although sinasabi niya na hindi siya yung tinutukoy, but definitely he will be questioned with respect to this case po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Nawi sa aksidente ang pagresponde sa sunog na tumupok sa aabot sa 100 bahay sa Santa Ana sa Maynila. 2 kasi sa mga bombero natumbahan ng bumigay na pader. Nakatutok si Oscar Oida. Sa gitna ng nangangalit na apoy, pahirapan ngunit buong ingat na inilabas ng rescuers at mga bumbero ang 2 nilang kasamang nasugatan sa gitna ng pag-aapula ng apoy na lumalamon sa mga bahay sa Onyx Street, Barangay 775 sa Santa Ana, Manila. Tiis lang muna sir, hinga muna malalim. Okay. Nabalian sa paa si Fire Officer 2 Ray Leonard Diel. Habang panlakit naman sa itaas na bahagi ng katawan ang iniinda ni Senior Fire Officer 3 Maria Cristina Carolino. Kasagsagan umano noon ang kanilang pagresponde nang biglang bumigay ang isang pader sa lugar. Natumbahan sila ng pader. Yung mga doon, mga pader na mga bahay-bahay sa gilid, biglang na-collapse. Alas 5:30 daw ng madaling araw nang mapansin ng mga residente ang pagkalat ng makapal na usok. Yung apo ko nasa 3rd floor ng bahay namin. Nagising siya, ang sabi niya, Lola, may pumapasok na usok, masakit sa dibdib, sabi niya, nahirapan ako huminga. Dali-dali raw silang lumabas, kaya wala silang naisalbang gamit. Wala po, yung mga apo ko na lang, basta inilabas ko yung mga apo ko at kami mag-asawa. Wala pang 1 oras, agad itinaas sa ika-4 na alarma ang sunog na mabilis na kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil masikip ang daan papunta sa lugar. Yung fire is nasa middle sa gitna pa ng lugar na po. At ang entrance and exit po natin ay iskimita lang po na almost 1.2 meters lang po. Yung papasok po ang mga bumbero, yung mga tao po yung palabas. So, nagkaroon po ng konti ang tala. Sa inisyal na impormasyon, posible umunong sinindihang kandila ang mitya ng apoy. Sa taya, aabot sa 100 bahay ang nasunog. 300 pamilya naman ang apektado. Mag-aalas 9 ng umaga nang idineklarang under control na ang sunog. Dito na naman po kami sa kalsada, magte-tent. Wala naman po kaming covered court. Ayon sa barangay, may nagsadya na raw mga kinatawa ng DSWD para ihanda ang mga ayudang ibibigay sa mga nasunugan. Ligtas naman na sa tiyak na kapahamakan ang mga nasugatang bumbero. So far, conscious naman sila sa ngayon. Nakakausap naman na. Yun nga, iniinda nila yung sakit ng katawan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ininspeksyon ng PAOK ang isang gusali sa Laguna na pinangangasiwaan umano ng tinaguriang Pogo Godfather na si Lin Shunhan. Mukhang nakatunog umano ang mga nagtatrabaho roon at agad nagpulasan. Dala ang ilang ebidensya. Nakatutok si Salima Refran. Wala ng tao sa New Wave Infotech Limited Philippines sa Biñan, Laguna nang puntahan ng PAGCOR, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Biñan LGU at Biñan Police. Pero may kakaiba silang napuna ng inspeksyonin ng 6 na palapag na inuukupan nito. Kung makikita ninyo, yung mga computer nakabagsak na. Yung mga monitor, yung mga CPU, at nakita natin kanina, yung mismo mga hard drive ng mga computer na yan ay pinagbabaklas at wala na lahat. Unusual po talaga, syempre kapag magsasara, ang pinaka
uunahin sana natin kunin yung valuables at alam naman natin may value yung mga computers. Obviously, meron silang pinatago. Kasi una nilang tinanggal ay yung hard drive. So yung digital evidence na tinatawag, natanggal po na lahat yan. Isang IGL o Internet Gaming Licensee ang kumpanya. Pero sabi ng PAOK, may impormasyon sila na pinangasiwaan raw ito mismo ni Lin Shunhan o alias Boga na umano'y godfather ng illegal na pogo sa bansa. Ang 12 pang nahuling Chinese na kasama niya, pinaniniwala ang mga middle manager ng New Wave at mga boss ng ibang pogo. Si Lin Shunhan po ang big boss po netong New Wave. Netong New Wave naman po ay nanggaling pa sa iba pang mga pogo na dati ng mga na-raid. Meron kasi kaming reasonable ground to believe na yung New Wave talaga, ang involvement niya is more on scamming. So bagamat meron po siyang legitimate na offshore gaming. Sabi pa ng PAOK, nakatanggap kami ng report na nung Friday na madaling araw, nung nahuli ng boss, nung Thursday ng gabi, nung madaling araw ng Friday, yung mga natitira dito na kanya-kanyang karipas. Iimbestigahan rin ito ng Binyan LGU. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhanan ng panig ang kumpanya ukol sa sinabi ng PAOK. Intact naman at nakakandado pa ang CCTV control room na nais ring masilip ng mga otoridad. Tanging natitira ay itong CCTV. So, I'm sure may hard drive yan. So, yun na lang ang pwede nating apply ng warrant para makuha natin. Pati documentary evidence, wala lahat, sinimot nila. Si Boss Boga, sinasabing may kaugnayan din kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo na ayon sa saksing hawak ng PAOK ay nagre-report mismo kay Boss Boga bilang Madam Wa, kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Mariing tinanggihan ng kampo ni Guo. Siyempre, naiinis siya. Una-una, wala namang katotohanan yung mga ganyan mga allegation na yan. Maganda yan. Pag nahuli naman yata yung sinasabi ng tao na yan, magtanong natin, mag-cross-exam natin kung saan gagaling yung sinasabi niya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan ng rollback ang grupong Piston kasunod ng halos 3 piso kada litrong taas presyo sa produktong petrolyo. Para matulungan naman ang mga umaaray ng driver, may ibibigay na subsidiya ang LTFRB. At nakatutok si Joseph Moro. Higpit sinturon ngayon ang mga motorista dahil sa halos 3 pisong itinaas ng presyo ng gasolina at diesel simula ngayong araw. Ang taas presyo sa diesel at kerosene pinakamalaki ngayong taon. Alam ko dapat 52 Ngayon 54 na. Sa pesos Anong effect sa iyo ng pagkagano? Sir, syempre parang talo na kasi mas tumaas. Ang TNVS rider na si Mang Jerry, tipid-tipid na raw muna. Mula sa 15 liters na gasolina noon, 9 na litro na lamang ngayon. Kuminsan 1,000. Pero ngayon, sir? 500 lang kasi tumaas na naman. Sa kada taas ng krudo, bawas kita naman sa mga tsuper. Kaya nagkilos protesta ang grupong Piston para ipanawagan ng rollback. Tensyon sa ibang bahagi ng mundo tulad ng gera sa Israel ang dahilan daw kung bakit mataas ang presyo ng krudo. Dapat hindi siya automatic na tumataas ang presyo dito sa atin sapagkat mismong galing sa Department of Energy ay mayroong 45 days na supply tayo ng krudo at itong ginagamit nating krudo sa kasalukuyan ay mas nabili pa natin ito sa mas mababang halaga. Pag-amin ng Department of Energy, spekulasyon sa mga producer at bumibili ng krudo sa world market ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo nito. Ang Iran lang ho yung major oil supplier ho dyan na producing around 3 to 4 million barrels per day at kalahati ho dyan ang ine-export. Dyan sa kalahati na yan, wala hong nangyayaring supply disruption. May oversupply pang araw dahil mababa na ang demand sa Amerika at China. Pero ito ang tinitiis ng mga driver. Sa isang ordinaryong jeepney driver na kumukonsumo ng 30 liters sa kada araw na biyahe, 81 pesos daw araw-araw o lampas 2,000 piso ang nawawalang kita kada buwan. Pero kahit umaaray sa mas mataas na presyo ng produktong petrolyo, wala naman daw silang balak humingi ng dagdag pasahe sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang magpapasa ng hirap yung ating mismo mga commuters na sinasabi nga natin, kulang at kapos ang sahod. Pero ayon sa DOE, sa paunang kalakalan ngayong linggo, mababa ang presyuhan ng krudo sa world market. Kung tutuloy-tuloy ho itong trend ng pagbaba, especially kung diretso yung 5 days ngayong week, ay talagang magkaka-rollback po tayo next week. Ayon sa LTFRB, may nakahanda silang ipamigay na fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan.
Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofo Luguaris III, bahagi ito ng 2.5 billion pesos na subsidiya sa ilalim ng 2024 national budget. 10,000 pesos ang ibibigay sa mga modern jeep at bus, 6,000 para sa mga traditional na jeep na consolidated at 1,500 naman para sa mga tricycle na idadaan ng subsidiya sa mga LGU. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ipatatawag ng Quad Committee ng Kamara ang Commission on Audit para busisiin ang intelligence funds sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posible raw kasi na ito ang pinagkunan ng pondo para sa umano'y pabuya sa mga pulis na makakapatay ng mga drug suspects sa gera kontra droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagsiwalat ng pagbibigay ng umano'y reward money sa kada mapapatay sa ilalim ng anti-drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto malaman ng House Quad Committee kung saan galing ang pinamahaging pera. Ayon sa isa sa mga chairman ng komite na si Laguna Representative Dan Fernandez, posibleng kinuha ito noon sa intelligence funds ni Duterte. Kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Para malinawan, ipatatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit. Bubusisiin nila ang inilabas na Intel Funds ni Duterte mula 2016 hanggang 2022. Titingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first 2 months ata, yun nakita namin, parang merong sudden increase from the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel Fund. From a certain months lang ata, parang medyo malaki na gamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, taong 2016 nang nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Noynoy Aquino, binigyan ng Office of the President ng 500 million pesos na confidential at intelligence funds. Pinaghatian nila ito ng sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget, lumobo ng 5 beses o 2.5 billion pesos ang budget para sa confidential at intel funds mula 2017 hanggang 2019. Taong 2020, lumaki pa ito sa 4.5 billion pesos kada taon hanggang bumaba sa pwesto si Duterte. Ang confidential at intel funds ng Malacanang sumasailalim sa audit ng COA pero hindi sinasa publiko ang findings dahil posibleng may impact ito sa national security. Kaya ngayon pa lang nakikita na ni Fernandez na mahihirapan silang imbestigahan ang intel funds ng dating Pangulo. Kaya sabi niya pwede nilang gawan ito ng batas batay sa kanilang investigasyon in aid of legislation. I think it's high time that we have to strengthen yung policy ng COA natin. Kung talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng Intel Fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pagliliquidate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Pirma na lang ng byuda ni retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang hinihintay para sa inihandang reklamong murder at frustrated murder ng PNP laban sa mga personalidad na isinasangkot sa pagpatay. Kabilang dyan, ang mga itinuturong nag-utos umano ng pagpatay na sina dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma. Nakatutok si Ian Cruz. Ang kaso ng pananambang kay retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at kanyang aide noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City, gumugulong na matapos maungkat sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara. Sabi ng Philippine National Police, pirma na lang ng byuda ni Barayuga ang inihintay sa inihandang reklamong murder at frustrated murder laban sa ilang personalidad na isinasangkot sa pagpatay. Meron na pong naka-prepared po na affidavit. Kung meron pa pong idadagdag po doon sa affidavit po ay open po ang PNP. Kabilang sa ipaghaharap ng reklamo, sina dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at retired Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma na kapwa raw nag-utos ng pagpatay. Lieutenant Colonel Santi Mendoza at dating pulis sa si Nelson Mariano na nagtulong umanong humanap ng hitman na magtutumba kay Barayuga at ang nakuha nilang gunman na si Elias Loloy.
Dawit din si Sargento Jeremy Kausapin alias Tox na tauhan ni Garma sa PCSO na nag-abot umano ng pera kina Mariano mula umano kay Garma. Kasama raw sa complainant ang driver ni Barayuga. Buhay po yung driver po ni Wesley Barayuga po at kasama po siya sa magiging complainant po doon po sa kaso. So frustrated murder po ito with respect po doon sa driver po ni Barayuga kasi nabuhay po siya. Tuloy din ang investigasyon ng pulisya sa revelasyon ni Garma sa Quadcom ukol sa umano'y reward system sa mga pulis na may mapapatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Aminado ang PNP, malungkot ang nagaganap ngayon dahil mga pulis ang isinasangkot sa iba't ibang kaso ng pagpatay pero tiwala silang malalagpasan ng pambansang pulisya ang pagsubok na ito. This is a challenging time for the institution but confident ang PNP leadership na malalagpasan ito and the only way na malalagpasan natin ito is tutulong tayo na marisolba, maimbestigahan ng tama itong mga kaso na ito. That's the only way na makakabangon yung institusyon na wala tayong pagtatakpan, no cover up dito sa sinasabing alleged reward system. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Back-to-back na usapang concert kaya mabilis na tsikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. And we hope that you're okay! Yan ang message ng Killer Livies kay Olivia Rodrigo na nahulog sa trapdoor ng stage habang nagpa-perform sa kanyang Guts Tour sa Melbourne, Australia. The show must go on at masaya pa rin siyang nakijamming sa fans. Oh, their heart hurts so good dahil sa night full of jam with Lainey. Tila relapse malala rin ang fans na emotional while singing their hearts out. Ilan sa kinanta ng Lainey sa kanilang concert ang hit songs nilang Malibu Nights, Alonica at Cause You Have To. This night naman gaganapin ang last concert nila sa Cebu. All crazy naman ang fans ng K-pop group na Zero Base One sa kanilang concert din last weekend. Feel na feel ng boys ang love ng Pinoys mula sa entrance ng grupo na napuno ng hiyawan to their performances. Come on, leave me breathless again dahil magbabalik sa Pilipinas sa February next year ang bandang The Corrs. Para yan sa kanilang 2-night concert sa bansa na The Corrs from Manila with Love. Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na nahihirapan silang tugisin ang mga dating bahagi ng malalaking iligal na pogo na nagwatak-watak na ng operasyon. May babala rin ng PAOK sa mga nagpapaupa ng kanilang pasilidad para sa iligal na aktibidad. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa huling araw para sa mga dayuhan nagtatrabaho sa mga pogo para voluntaryong isukong kanilang mga working visa, nasa 12,000 pa lang ang nagsumite ng voluntary downgrading batay sa pinakuling tala ng Bureau of Immigration. Ang working visa ng mga nagsumite, papalitan ng temporary visitor visa at saka sila bibigyan ng 59 days o halos 2 buwan para lisanin ng bansa. Yung legal po na aalis ng bansa will not be blacklisted, will still have the opportunity to come back to the Philippines for legal reasons. But yung mga magpapaiwan po, hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablacklist. Pero kung paano tutugisin ang mga dayuhang pogo worker na hindi sumunod sa deadline, hindi ganun kadali. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kung ang mga legal na pogo ay nasa 37 na lang, mga 100 o higit pa ang mga illegal na patuloy na nag-ooperate na mga dating bahagi ng ipinasarang malalaking pogo. May mga Pinoy na rin daw na dating pogo worker na itinuloy ang scamming operation sa mga Chinese ayon sa PAOK. Ang hamon talaga is napakarami hong mga nag-underground. So there are a good number of them and we're having difficulty catching up. Ang susi ayon sa PAOK, bukod sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ay ang kooperasyon ng mga komunidad na magsisilbing mata at tenga ng pamahalaan sa layong tuluyang sugpuin ng mga pogo alinsunod sa utos ng Pangulo. Kasabay ng panawagang ito, ang babala sa mga property owner na maaaring masilaw sa alok na pera ng mga operator at ipaupa sa illegal pogo operations ang kanilang mga ari-arian.
please make sure that you do your due diligence kasi kapag napatunayan ho namin na hinayaan ninyo magamit ang inyong facility sa illegal na aktibidades, ipapasara ho namin kayo. Kami magpa-file ng civil forfeiture para makuha ng gobyerno yung inyong mga properties. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Good news po para sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Itinaas pa sa mahigit 6,000 piso ang hemodialysis package. Kaya halos 1 milyong piso kada taon na ang matatanggap ng mga pasyenteng sumasailalim dito. Nakatutok si Maki Pulido. Mula sa dating 4,000 pesos per session, itinaas sa 6,350 pesos simula nitong October 7 ang PhilHealth package para sa hemodialysis. Dahil dyan, halos 1 milyong piso kada taon na ang benepisyo ng bawat miyembro para sa kanilang pagpapadialysis. At kung dati mismong dialysis lang ang sagot ng PhilHealth, ngayon pati na ibang pangangailangan ng pasyente. Yung ating 6,350 will already cover the dialyzer, the supplies, the laboratories needed, and yung pong mga medicines. Malaking tulong daw ito para sa hemodialysis patient na si Maria. Pero sa kabila ng pagtaas ng PhilHealth package, may binabayaran pa rin sila. Umaabot pa rin daw kasi ng halos 3,000 piso kada linggo ang binabayaran nila para sa 3 dialysis sessions. May binabayaran pa rin. Kahit paano, tinutusok sa kanya tuwing dialysis, 600 din yun. Tapos yung tinatapal sa kanyang rito, 250. Yan, minsan nangungutang, bali sa opisina. Sabi ng PhilHealth, sakop lang ng package ang may direktang kinalaman sa dialysis. Hindi kasama dito ang gastusin kung halimbawa, kailangan bigyan ng gamot ang pasyenteng tumaas ang blood pressure o blood sugar. Meron na po tayong inilagay ngayon na agreement form na dapat pinifill upan nila yon to make sure na ang sinisingil po sa kanila ng ating mga facilities are those services not included in the dialysis package. Kung tumaas ang package ng hemodialysis, sana, sabi ng mga pasyente ng peritoneal dialysis, pati package nila. Kung dialysis machine ang naglilinis sa dugo ng mga hemodialysis patient, sa peritoneal nilalagyan ng catheter ang pasyente at maaari niya itong gawin sa bahay. Pero ang sagot lang ng peritoneal package ay 3 bag ng solution kada araw. Si Dennis, kailangan ng 4 na bag ng solution kada araw. Para maitawid ang gasto, sabi niya, halos manlimos na siya. Parang wala nang hiya-hiya na makahingi lang, may makatulong lang sa akin. Mahirap, maging mahirap. Pag may sakit, mahirap. Kasalukuyang pinag-aaralan na raw ito ng PhilHealth at posibleng bago matapos ang taon ay magkaroon ng pagbabago sa peritoneal package. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi na lang may pera, sa basura may pagkain din. Yan ang isinusulong ng isang programa na sinimulan sa Tondo sa Maynila, kung saan ang patapong kalat na mapapakinabangan pa, pwedeng ipalit sa gulay o bigas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang paisa-isang plastic bottle na kinukonsumo ng bawat isa sa atin, malaking problema kung matatambak lang o mapupunta kung saan-saan. Sa datos nga ng World Bank, 2.7 milyong tonelada ng plastic waste ang nililikha ng Pilipinas taon-taon at 20% nito ay napapadpad sa karagatan. Kaya sa Smoky Mountain sa Tondo, Maynila, inilunsad ang Eco-Ecot Center kung saan ang mga basurang pwedeng i-recycle gaya ng plastic container, babasaging bote, lata, papel, scrap metal at iba pa pwedeng maging pera at pagkain. Inorganisa ito ng aktres na si Antoinette Tos at kanyang grupong Communities Organized for Resource Allocation o CORA. Pinag-uusapan parati ang polusyon sa Pilipinas. Gusto natin ipakita na ang Pilipinas ay isa ding lugar ng mga solusyon. Simpleng paglinis, paghiwa-hiwalay, pwede nyo nang dalhin dito. For e-cash, you can get points. Pwede din po kayo makakuha ng bigas, ng gulay, at iba pa. Mga residente rin ng Smoky Mountain ang nagbabantay sa Eco-Ecot Center na katabi lang ng barangay hall. Tinitiyak na malinis at tuyo ang recyclables, gaya ng mga bubble wrap na pambalot ng parcel na binili online. Dapat malinis po, tapos hindi po siya basa. Pag dinala dito, tsaka importante po natanggalin po muna yung mga tape niya po kasi ito po nakakasira daw po ito sa machine. Titimbangin ng mga ito
at may katumbas na puntos kada kilo. Ang ating clear PET bottles nasa 21 pesos per kilo. Pero kung ang dala nyo naman po ay isang bagay tulad ng aluminum, nasa 50 pesos per kilo yun. Pwede itong ipunin at ipalit sa bigas, gulay, cash at iba pa. Yung mga basura, nandiyan po kami para makakuha kami ng expenses. Ang junction po kasi, hindi kumikilos yung timbangan eh. Kahit na 5 sako na yung hindi kumikilos yung timbangan. Karoon ng ganitong opportunity, meron kang pambiling bigas, pambiling ulam. Suportado ng US Agency for International Development at Korea International Cooperation Agency ang Eco-Ikot Center. Pero higit na mahalaga raw ang suporta ng komunidad. You need to have local communities be supportive of and included in. This is why this project is destined for more success, because there's so much interest and buy-in in the local community. Plano ng KORA na magtayo ng iba pang center gaya nito. Pwede rin naman itong gayahin ng mga local government sa kani-kanilang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinaluhod, sinampal at sinuntok ng kanyang kaeskwela ang isang grade 10 student sa Pasig City. Viral na online ang pananakit na hindi lang daw pala isang beses nangyari. Ang pamilya ng biktima naghain na ng reklamo sa pulisya dahil hindi umano nila tanggap ang ipinataw na parusa sa mga sangkot na pagko-community service lamang. Nakatutok si Mariz Umali. Kumalat sa social media ang videong ito ng isang binatilyong pinaluhod ng isang lalaking nakaputi. May pilit na pinaamin ng lalaking nakatayo. Ilang beses na sinampal ang biktima at bumanat pa ng uppercut. Makikita sa dulo ng video ang aabot sa 11 kapwa mga binatilyo na sumaksi sa insidente. Ayon sa ina ng biktimang isang grade 10 student, nalaman lang niya ang dinanas ng anak nang may magpadala sa kanya ng video. Pagtingin ko sa video, nagulat ako. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Sabi ko sa anak ko, "Anak, ano to?" Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, tumingin lang po siya sa akin. Tapos umiyak po siya ng umiyak. Ang nakita ko doon, isang batang gustong magsumbong na hindi alam kung paano niya iaano sa magulang niya. Nangyari raw ang insidente sa isang kalye sa Pasig City noong Biyernes. Ayon sa barangay, ang lalaking nanampal at nanuntok ay 16 anyos na kaeskwela ng biktima. Kwento ng ina ng biktima, may pinaamin daw ito sa kanyang anak. Ang sabi niya, "Mami, kasi po pinipilit po nila ako na ako yung nagpakalat ng konbo na yan. Hindi naman po ako. Inabangan po nila ako sa school." Sabi niya ganun. Inakbayan po nila ako, dinala nila ako sa isang lugar. Gusto nila aminin ko habang nakaluhod at mag-sorry ako. Pag hindi ko daw po inaamin, sige, isa pang hindi, isang sapat. Ang insidenteng ito hindi rin daw unang beses na ginawa sa biktima. Sabi niya, "Mami, 2 po yan. Nung Webes po, ginanyan na nila ako." Nagulat po ako, bigla po niya akong sinampal. Bigla pa raw may sumapak sa kanya, 2. Ng ibang lalaki naman yun, hindi yung isang nasa video. Kahapon, nagharap-harap daw sa eskwelahan ng pamilya ng mga sangkot. Pero hindi matanggap ng pamilya ng biktima ang parusang ipinataw na 3 araw na community service. Ang first offense, 3 days community service. Ano po ang ibig sabihin nun? Maglilinis lang 3 araw. Ganun lang po ba ang hatol sa isang pambubuli? First offense pa lang po ba yung ginawa sa anak kong pambubog ng 2 araw? Bakit po parang ang ganun ang hustisya? Kaya po pala maraming nabubuli. Sa labis sa trauma, halos ayaw na raw lumabas ng bahay at pumasok sa eskwela ng binatilyo. Sinusubukan naming kunan ng pahayagan lalaking nanampal at nanuntok, pero ayon sa barangay, tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Sinubukan din naming kunan ng pahayagang eskwelahan, pero hindi na ito nagbigay ng komento. Ngayong araw, dumulog sa Women and Children's Protection Desk ng Pasig PNP ang pamilya ng biktima. Nakapail na po kami ng kaso, tapos okay na po kasi natutrauma na po yung anak ko, sobrang na po. Kasong physical injuries at paglabag sa Anti-Bullying Act of 2013 na posibleng kaharaping kaso ng nambully at accomplice to the crime naman ang mga kasabwat. Kinuhanan na rin ang salaysay ang biktima at pinroseso na rin ang kanilang request para sa psychological counseling.
Malakas na ebidensya po yung nag-viral po na video na po, ano. Yung assessment po ng mag-a-assess po ng level ng kanyang trauma, magagamit din po yun as evidence sa pag-file po ng case. Ang Pasig City Government sinabing nakikipag-ugnayan na raw sila sa Schools Division Office ng Pasig na umaaksyon sa mga insidente ng bullying sa loob at labas ng eskwelahan. Sineseryoso raw ng Pasig City Government ang anumang akto ng pambubuli at sinisigurong maaaksyonan ang insidenteng ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng patuloy na paglawak ng social media, naglipa na rin ang mga nagkakalat ng fake news, gaya ng mga troll. Ang ilan sa kanila, nakausap po ng GMA Integrated News at ikinuwento kung paano sila nagtrabaho bilang tagakalat ng peking impormasyon. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali na kaisa natin sa ating panata kontra fake news. Sa dami ng nakikita at nababasa online, alam mo ba kung alin ang totoo at ano ang fake news? Ang fake news ay gawa-gawang impormasyon na pinagmumukhang totoo na layong manlinlang at manipulahin ng publiko. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Jonathan Ong at Dr. Jason Cabañas, nagsimula itong maging talamak sa Pilipinas noong eleksyon 2016. What we found was that it's more normalized for politicians to be doing digital operations. For some people, yes, it is explicitly political. Gusto nilang ma-elect into office. And one of the most lucrative and most available jobs is digital operations. Isa sa mga naengganyo ang kagagraduate lang noon na si Chris. Di niya tunay na pangalan. Dahil naghahanap daw siya ng trabaho noong 2015, kumagat siya sa nakasisilaw na alok. Noong una, moderator lang siya ng Facebook page na gagamitin sa eleksyon. Hanggang nalaman ko na lang na magtatrabaho pala ako para sa isang politiko. Okay. Ano raw gagawin mo? Nung una, ang sinabi lang is magbantay ng mga comments, ng mga mapanirang comments, i-block yung mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero kalaunan, kailangan namin gumawa ng content or post na makakasira sa kalaban ng kandidato namin. Hindi pa raw alam ni Chris noon na pagtutroll na pala ang kanyang ginagawa. Hindi pa raw kasi kilala ang salitang troll noong 2015. Sobrang simple lang kasi ito may nakahanda na yung caption, nakahanda na yung mga pictures, tapos saan nyo siya ipopost, anong oras nyo siya i-share. Magkano sweldo mo doon? Nagsimula po ako sa 17,000. Binabayaran kami ng cash. Ano yung pinakamatinding sinulat mo? Inakusahan namin yung isang kandidato na mandarambong. Kasi hindi naman talaga napatunayan na mandarambong yung kalaban ng kliyente namin eh. Dito na raw unti-unting naramdaman ni Chris na may mali. Halos araw-araw, pine-pressure kami ng boss namin na mag-isip ng pwedeng putik na iba to sa kalaban. Kahit hindi na siya totoo, kahit sobrang exaggerated na niya. Pero tinuloy mo pa rin? Oo. Kumikita naman ako, so bakit ako titigil? Kapit sa patalim na din. Simple lang ang hierarchy o struktura ng isang troll farm. Ang kliyente o yung nakikinabang sa disinformation ang pinaka-boss. Kasunod ang troll operator o consultant na siya nagmamando sa buong operasyon. At silang mga troll workers na nagpapakalat ng mali impormasyon gamit ang mga nakaw na identity na madalas daw ay kinukuha nila mula sa ibang bansa, partikular sa Southeast Asia. Merong mga boss and they won't ever call themselves a troll, but they are actually the real masterminds of the operations. They will dictate the talk points and the main kinds of stories that the influencers and fake account operators are instructed to share and spread on social media. Sa ganitong trabaho rin napabilang si Val, hindi rin niya tunay na pangalan. Kinuha siya para maging digital operator, pinagandang bansag sa mga troll worker. Pero hindi kandidato ang kanyang tinroll, kundi negosyo. Nakakompetensya ng kumpanyang nag-hire sa kanya. Kaming mga trolls, ma'am, tinitira namin si
kaming lahat ng account ginagamit namin. Ay oo, ano talaga yan, pangit yung service nila dyan, bulok yung system. Ayon kina Chris at Val, madali lang mapaniwala ang mga tao. Ang napansin namin is yung kung ano yung minsan exaggerated, yun pa yung mas maraming reacts. Topics that instill fear, anxiety, or resentment, ito yung mga topics na talagang inaatake ng mga trolls, and ito yung mga ginagamit nila to use as digital weapons, really, to steer the conversation, to draw people's attention. Ang nakalulungkot daw, kahit mga politikong galit sa fake news, napipilitan daw na gumamit ng troll. Now, even those who had tried to denounce disinformation and fake news, feeling nila they have to fight fire with fire these days. It's becoming more normalized, it's becoming more professionalized, it's more expected now na ay kailangan lumaban din tayo, kailangan maki-meme wars din tayo. Pero sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon, may magagawa pa rin tayo para labanan ang fake. We need to empower workers, empower our students to have better vocabulary of ethics, better vocabulary of good and bad practice. Parang na-overlook na natin ang questions of ethics. Aminado sina Val at Chris, ang kapalit ng kanilang iligal na trabaho ang mamuhay araw-araw sa pangamba. Nagkaroon sa akin ng takot nung na-realize ko na hawak pala ng operator yung information namin. Kami mga trolls. Alam niyo kung saan kami nakatira. So, kung nagkabulilyaso man, pwede niya kami ipaligpit. Nandun na rin yung takot na what if magkahulihan. Siyempre, madamay kasi binibigay namin yung ID namin. Sa huli, sila na rin mismo ang nagdesisyong talikuran nito. Parang na-guilt, ma'am, kasi parang nanloko ka ng tao, ma'am, tapos to the point na niloloko mo rin yung sarili mo. Hindi ako magpapaka-ipokrito, malaking pera ang mawawala, pero hindi masisikmura ng konsyensya ko eh. Mali yung ginagawa. Mali talaga. Pinagsisihan ko siya. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri ng ibabahagi. Dahil malaki ang nakataya, ang ating kalayaang mabuhay sa katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali Naktutok, 24 Oras. Mga kapuso, maging handa dahil posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas, gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon, Bicol Region, Panay Island, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Davao Region at Soc-Sargen. May malalakas na ulan lalo na sa hapon, kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin na maulit ang buhos ng ulan, pati na pagkulog at pagkidlat bukas ng tanghali o hapon. Sa ngayon, walang bagyo o sama ng panahon na namamataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko pa rin ang iiral sa bansa. Pero ang weather system na yan ay posible ring magdulot ng thunderstorms. Kaya nararanasan din ang malakas na buhos ng ulan sa ilang lugar. Kasunod ng pag-back out ng isang local partner ng Miro Systems, transparency ang hiling ngayon ng isang grupo kaugnay sa hatian ng mga nasa joint venture nito. Kabilang sa kanilang nais matukoy, sino ang sasalo sa mga dapat nitong gampanan. Nakatutok si Mark Salazar. Nag-aalala ang civil society group na Right to Know, Right Now Coalition na baka mapilayan ang botohan sa pag-atras ng isa sa 3 Filipino partners sa joint venture kasama ang Miro ng Korea. Ang nag-back out na St. Timothy Construction Corporation sana ang bahala sa credit line sakaling kailanganin ng pondo ng joint venture. Sino sasalo nung financing na parang ngayon ay nakatenga sa ere? Lalo na't umalis na ang St. Timothy. Funds had been dispersed. A big part of the 17.9 billion pesos at malapit na mag-print ng balota.
Humihingi ang grupo ng mga dokumento para makita ang partihan ng trabaho at gastos ng bawat isa sa joint venture. Mas detalyadong financial records at hatian sa puhunan para hindi malabag ang 60-40 ownership rule. Sa ngayon daw, di wala silang makausap. That's why we're telling COMELEC, keep everything out, put everything out there. And for the Miro JV, talk to us. Where are you? Hindi nga namin makita kung nasan sila Dahil yung opisina, ang sabi, wala daw dun yung Miro. But are we talking to a phantom joint venture here? Sa isang pahayag, sinabi ng Miro at ng dalawang natitira pang Filipino partners na nagsumiti na sila ng bagong Net Financial Contracting Capacity, dokumentong nagpapakita ng kanilang liquidity. Tinitiyak nila sa COMELEC na kaya nilang sundin at tuparin ang kanilang kontrata para sa 2025 elections. Naipakita na raw nila ang kanilang kakayahang magawa ito. Sa ngayon daw, mahigit 78,000 na ng kakailanganing 110,000 na automated counting machines ang na-deliver na. Nananatili daw ang kanilang commitment sa transparency at inclusivity sa pag-deliver ng natitirang requirements. Tungkol sa kanilang opisina, sinabi ng Miro na dati silang nasa Quezon City. Pero lumipat sila sa Maynila para mas malapit sa COMELEC. Sa kahilingan na rin nito para daw mas madali ang koordinasyon at komunikasyon. Nauna na rin sinabi ng Miro na kahit daw umatras ang Pilipinong kumpanyang St. Timothy, nananatili pa rin daw na 60% Filipino-owned ang joint venture dahil ang dating shares ng St. Timothy ay napunta naman sa iba pang partner nito. Ang koalisyon naman ay maghihintay daw ng kalahating buwan ayon sa Freedom of Information Act para maglabas ng mga dokumento ang Miro Joint Venture. After that 15 working days, we will be exhausting all our possible remedies, including judicial remedies if necessary. Hinihinga namin ng pahayag ang COMELEC sa mga sinabi ng Right to Know, Right Now Coalition. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Inspirasyon ang hatid sa GMA Afternoon Prime ng seryeng pagbibidahan ni Kapuso child star Ewan Micael simula sa Lunes. Di lang timely, marami ring kapupulutan ng aral ang kwentong tatalakay sa pambihirang karamdaman. May chika si Aubrey Carampel. Inaasahan ko po ang inyong suporta kay Rambo Agapito, ang inyong mayor, paslit, pero walang limit. Baka nyo! Yan ang bagong karakter na gagampanan ng award-winning Kapuso child actor na si Ewan Micael sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Forever Young. Pero kung akala nyo bata pa si Rambo, sa kwento, 25 years old na siya, natatakbo pa nga bilang mayor. May kondisyon kasi siya na tinatawag na panhypopituitarism o tinatawag ding pituitary dwarfism. Pero sa opening speech ni Ewan sa MediaCon na tila kanyang inaugurasyon, biglang napatigil si Ewan. Biglang nakatingin sa lahat na tao. Nakaganda. Alam daw ni Ewan na isa na namang mahalagang papel ang ipinagkatiwala sa kanya, lalo pa at napapanahon ng kwento na usapin din ang eleksyon. Na pagiging mayor, siguro pagtulong lang talaga at pag-leadership para sa mga tao. Tulad daw ng karakter niyang si Rambo na mukhang bata, si Ewan mature din daw lalo na kung mag-isip at magsalita ayon sa kanyang co-stars. Alam niyo yung ginagawa niya, parang pinanganak siya para mag-artista. Hindi siya pangkaraniwang bata. Salamat po sa mga magagandang compliments niyo po sa akin. Pero sa tingin ko hindi lang compliment yung matanda magsalita. Parang pero kapag matanda magsalita, naiisip ko parang lolo na ba ako? Kasama rin sa cast sina Rafael Rosel, James Blanco, Nadine Samonte, Alfred Vargas at marami pang iba. Sa Lunes, October 21, mapapanood na ang Forever Young sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. At yan na mga balita ngayong Martes, mga kapuso, 71 days na lang, Pasko na.
Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.